261. Hindi lang basta-basta sinampal ni Harper si Micah kundi kinuha rin niya si Lev. Pinlano ni Harper na gamitin si Lev para patayin siya, at sagisaan siya ng sasakyan para patayin siya at si Micah. Paanong madaling palalayain ni Alexander ang gayong masamang tao? Si Malcolm, sa kabilang banda, ay puno ng kabutihan, katwiran, at moralidad, ngunit ang kanyang puso ay dumidilim. Isang hindi tapat na paghingi ng tawad, isang maliit na halaga ng $100,000, at dapat nating ubusin alang ito kahit na. Sila ay dapat na maling akala. Si Harper ay gagawa ng mas masahol pang mga bagay sa hinaharap kung siya ay magparaya dito. Siya ay dumating na may layuning pumatay dahil dinala niya si Diane sa mismong pintuan nila. May kasabihan na kung puputulan mo lamang ang damo sa mga dahon sa halip na mga ugat, ito ay patuloy na tatubo pagdating ng tagsibol. Kahit na ang pamilya Fox ay mawala ng buo, hindi ito makakaapekto sa anuman. Bibigyan kita ng isa pang 10 segundo upang tumugon, o ang buong pamilya ng Fox ay mamamatay kasama ninyong dalawa. Malamig na sabi ni Alexander kay Ava. Hindi napigilan ni Ava na manginig ng maramdaman ang pagnanasa na pumatay sa kanya. Gayunpaman, si Ava, na karaniwang palalo at mapagmataas, ay biglang sumabog sa galit matapos maging lubhang nanginginig. Mamamatay na ako sa susunod na 10 segundo. Isaalang-alang ang iyong sarili, Hades, hindi ba? Na mamamatay ako dahil sa sinabi mo. Sabihin mo, domain ito ng pamilya Fox. If you dare to touch me, I will ensure that your entire family, gayunpaman, isang madilim na anino ang dumaan sa kanya bago siya matapos sumigaw. Si Diane ay nagpakita sa kanyang harapan sa susunod na sandali. Napahawak sa lalamunan niya ang isang kamay niya na parang claw na naka-extend. Ubu, ubu, ubu. Habang buhat-buhat siya ni Diane, marahas na umubo si Ava. Gayunpaman, hindi iyon sapat. Hinawakan siya ni Diane sa leeg habang 3 hakbang pasulong at mariin siyang idiniin sa dingding sa likod niya. Minsan mas maaga ako kaysa kay Hades, sabi ni Alexander habang malamig itong nakatingin sa kanya. Si Diane nagsimulang magpuwersa gamit ang kanang kamay bago siya makapag-react na para bang inutusan siya. Crack! May malutong na tunog. Iyon ay tunog ng dugo at laman na pinaghiwa-hiwalay ng mga buto ng leeg. Balak ni Ava na sibakin ang mga daliri ni Diane. Magkahiwalay, ngunit mabilis na bumagsak ang mga kamay niya sa gilid. Napayuko ang ulo niya nang bitawan ni Diane ang kamay niya. Unti-unting nawala ang kinang ng isang pares ng takot na takot. Kung si Malcolm, ang mayordomo, o ang kasambahay. Si Harper, na may hawak na kutsilyo, ay lalong nanginginig sa puntong ito. Si Alexander ay nang-ahas na pumatay ng mga tao ng tama. Sa harap nila sa villa ng pamilya Fox. Pagkatapos ni Ava, siya na kaya ang susunod, gaya ng sinabi ni Alexander kanina. Takot na takot si Harper habang iniisip kung paano pinatay ni Diane si Ava. Sa pagkakataong ito ay nakikipag-ugnayan ang tingin ni Alexander sa kanya. Harper, ikaw na. Umalangaw-ngaw ang boses na iyon na tila nagmumula sa impyerno. Wala kang pakialamanan. Ang kutsilyo ko ay walang mga mata. Kahit na si Harper ay patuloy na gumagawa ng lahat ng uri ng krimen, sa katotohanan, siya ay ganap na walang kakayahan, at kapag siya ay nagkaroon ng mga problema, ang tanging alam niya kung paano gawin ay gumastos ng pera sa paghingi ng tulong. Ang nakakatakot na kakayahan ni Diane ay ngayon. Malinaw sa kanya na hindi niya magawang humawak ng kutsilyo, lalo na't hindi niya ipagtanggol ang kanyang sarili. Diane, gusto kong marinig ang kanyang tinig ng tunay na pagsisisi bago siya mamatay, sabi ni Alexander. Nobela. Kabanata 262. Oo, boss. Sagot ni Diane, pagkatapos ay hinugot ang dragon dagger mula sa kanyang baywang at humakbang papunta kay Harper. Pamilya ng Fox. Gagawin mo ang iyong sarili na kaaway ng buong pamilya ng Fox kung maglakas loob kang hawakan siya. Kung titigil ka ngayon, pupunasan ko ang slate at ibaon ang pala. Hindi mo kakayanin ang mga kahihinatnan kung hindi.
Narinig ni Malcolm ang isang matinis na sigaw pagkatapos niyang magsalita. Ah! Bigla siyang lumingon at nakita niya ang kanang braso ni Harper na duguan at nabasag na gulo. Ang punyal ni Diane ay dumaan. Ang braso na parang isang cake. Makikita ang buto ni Harper sa hiwa, nakahawig ng isang malalim at dagwang kanal. Bumulwak ang dugo na parang isang ilog na pumutok sa mga pampang. Ang duguan ng eksena ay mas nakakatakot kaysa kay Harper braso na pinuputol ng buo. Si Harper ay isang duwag sa simula. Paano niya nakita ang napakasakit na pagpapahirap? Umiyak siya at lumuhad sa lupa, humihingi ng awa kay Alexander habang umaagos ang luha sa kanyang mukha. Ako ay nagkamali. Napagtanto ko ang aking pagkakamali. Ako ang nagkasala sa iyong anak. Ako ang gustong sagasaan ka ng sasakyan. Halimaw ako. Hinding-hindi na ako gagawa ng ganoong bagay. Pabayaan mo na ako. Maawa ka sa akin. Gayunpaman, sinipa siya ni Diane sa lupa bago pa man siya matapos magsalita. Hindi niya akalain na ang isang tulad nito ay karapat-dapat na humingi ng awa kay Alexander. Matagal na sana niyang durugan ang lalamunan ni Harper kung hindi ito nangyari. Ay para sa mga espesyal na tagubili ni Alexander, na naging dahilan upang hindi siya makapagsalita o makapagsalita sa Netherworld. Ah! Ang sakit ay pinapatay ako. Tatay, iligtas mo ako. Sagipin mo ako. I'm namamatay. Napaungol si Harper habang mahigpit niyang idiniin ang kaliwang kamay sa base ng kanang braso niya. Ramdam niya ang paghina ng enerhiya sa kanyang katawan habang maraming dugo ang nawala sa kanya. Mamamatay siya kapag nagpatuloy ito. Malcolm, na nanunood mula sa gilid, ay kinilabutan din. Hindi niya alam na magiging walang tigil sina Alexander at Diane. Inalis na nila ang anumang puwang para sa kompromiso. Ang katayuan ni Harper bilang tagapagmana ng pamilya Fox ay hindi sumasang-ayon. Habang siya ay desperadong nagsusumikap na makabuo ng isang plano para pigilan sina Alexander at Diane, ang mayordoma, na nakatayo sa pintuan, ay sumigaw, "Ginoo! Fox, isang tao mula sa pamilyang Curry ang naririto." Nang marinig ito, nagningning ang mga mata ni Malcolm, at nagmamadaling sinabi, "Bilisan mo, buksan mo ang pinto at papasukin ang pamilya Curry." Pagkatapos, tinitigan niyang muli si Alexander na may hinanakit sa kanyang mga mata. Na nagsasabing, "Pagtitiisan ko ang pagiging ikaw." Mayabang at hindi sineseryoso ang pamilya Fox. May dumating na galing sa pamilya Curry. Ang iyong anibersaryo ng kamatayan ay sa araw na ito sa susunod na taon. Ang pamilyang Curry ang pangalawa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa Cloudtopia, na may kapangyarihan sa gobyerno at sa underworld. Ano ang mahalaga kung ang taong bato na ito ay may subordinate na bihasa sa martial sining? Magtagumpay pa kaya siya sa makapangyarihang pamilyang Curry? Nagmamadaling tinungo ng mayordomo ang pinto upang salubungin ang pamilya Curry matapos marinig ang sinabi ni Malcolm. Kaagad pagkatapos, isang grupo ng mga tao ang mabilis na pumasok sa silid. Ang pinuno ay isang binata na may kapansin-pansing kaakit-akit na mukha at isang kapansin-pansing kilos. Ito ay si Adam Curry, ang anak ng pamilya Curry, na nakilala ni Alexander sa Atlas Hotel. Kabanata 263. Si Malcolm ay sumugod nang makita niya si Adam at sumigaw, "Ang lalaking ito at ang babaeng ito ay pumasok sa aking tahanan, Mr. Adam. Pinatay nila ang aking manugang na babae at ngayon ay gusto nilang patayin ang aking anak na lalaki. Nakikiusap ako na bigyan mo ng hustisya ang pamilya Fox." Napakunot noo si Adam nang mapansin niya si Harper na may maputing mukha na nakahiga sa puno ng dugo. Upang tumugon ng mapagtanto niyang ang lalaking tinutukoy ni Malcolm ay si Alexander, at agad siyang natakot. Hindi niya pinansin si Malcolm, mabilis na humakbang pasulong, yumuko kay Alexander, at napabulalas, "Mr. Bato. Boss." Naghahabulan ang isip ni Malcolm. Mr. Bato. Si Adam, ang anak ng pamilyang Curry, ay talagang tinawag ang taong ito bilang Mr. Thomas. Bukod pa rito, hindi niya ito maaaring parangalan ng higit pa kaysa doon.
Nangangahulugan lamang iyon na ang katayuan ni Alexander ay mas mataas kaysa kay Adam. God! Sino ang nagpagalit kay Harper at Ava? Anong klaseng galit ang ginawa nila sa pamilya Fox? Nakaramdam si Malcolm ng lamig sa buong katawan, pati na ang puso niya. Sumulyap si Alexander kay Adam at tumango. Saka lang umayos si Adam at nagtanong, medyo maingat, Ginoo. Tomas, si Malcolm ay kaibigan ng aking ama. Iniisip ko kung kaya mo bang iligtas ang buhay ng kanyang anak para sa kapakanan ng aking pamilya. Sumugod si Adam dito matapos makatanggap ng tawag mula kay Homer. Sinadya niyang dalhin sina Malcolm at Harper kay Alexander para ipagtapat ang kanilang mga kasalanan at humingi ng awa ng personal. Iniisip na kahit na nagmamadali na siya, mahuhuli pa rin siya. Siyempre, hindi niya inasahan na bibisita si Alexander sa bahay ng pamilya Fox para harapin ng personal si Harper. Umaasa na siya ngayon sa kapangalan ng pamilya Curry para makatipid. Buhay ni Harper. Napangisi si Alexander nang marinig ang sinabi nito. Gusto mong iligtas ko si Harper? Tanong niya na nakataas ang kanyang kilay. Inayos niya ang isang malaking truck na magdulot ng aksidente na ikamamatay ng aking anak na babae at sa amin. Pupunta ba ang pamilya Curry upang pasanin ang utang na ito para sa kanya? Si Alexander at ang pamilya Curry ay hindi magkaibigan. Kakatapos lang niyang kumain kasama si Adam sa kanyang bayan sa Atlas County sa huling pagkakataon, at dahil din sa nandoon si Naomi. Nagpasya si Alexander na huwag maging magalang kay Adam pagkatapos niyang masaksihan na kinakausap siya ng walang pakialam. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Adam bilang tugon. Sa sinabi ni Alexander, at mabilis niyang ibinaba ang ulo at sinabing, Mr. Tomas, humihingi ako ng tawad. Ako ang nagsalita ng wala sa sarili. Gayunpaman, isang matandang lalaki na nakasuot ng suit na nakatayo sa likod ni Adam ay malamig na bumantong hininga at sinabing, mabuti ang lahat na nagtatapos ng maayos. Huwag mo masyadong lalayo dito. Ginoo. Magalang na tinawag ka ni Adam bilang Mr. Tomas dahil siya ay nagpapakumbaba. Ikaw ba? Tunay na naniniwala na ikaw ay higit sa lahat. Stuart. Huwag kang walang galang kay Mr. Tomas. Mabilis na pumagitna si Adam para pigilan siya. Gayunpaman, ang matandang nakasuot ng suit ay buong pagmamalaki na ikanaway ng kanyang kamay at sinabing, huwag kang mag-alala, Ginoong Adam. Madali akong makitungo sa isang batang immature. Kung ano man ang problema, ako mismo ang hahawak nito. Bago pa makapag-react si Adam, malamig niyang sinigawan si Alexander, Boy, bibigyan kita ng 2 minuto para makuha mo at ang iyong sarili. Mga tao sa labas ng tahanan ng pamilyang Fox. Kung hindi, kapag kumilos ako, makakaranas ka ng kakilakilabot na mga epekto, sinisiguro ko sa iyo. Oh! Napakalungkot na hindi mo pa alam ang iyong lugar sa iyong edad, Alexander sneered. What did you say? Galit na galit ang matandang nakasot. Nang malapit na siyang makipaglaban, dumura si Alexander, lumuhod. Nobela. Kabanata 264. Para sa ibang tao, ang salitang iyon ay parang pang-araw-araw na pananalita. Subalit, nang marinig ito ng matandang nakasot, niyanig siya nito hanggang sa kanyang kaibuturan. Agad na umagos ang matingkad na pulang dugo mula sa kanyang bibig at ilong matapos ang isang hindi nakikitang alon ng enerhiya na tumama sa kanyang eardrum. Bago siya makabawi mula sa kanyang pagkabigla, isa pang alon ng enerhiya ang tumama sa kanyang balikat na para bang dinidiin siya ng bundok. Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, hindi siya nakatiis kahit isang segundo. Bang! Isang malakas na putok ang umalangaw-ngaw. Palabas! Ang matandang lalaking nakasot ay lumuhod at lumuhod sa harap ni Alexander. Tumugon ang matanda sa utos ni Alexander na lumuhod. Boss! Nagtatakbuhan ang isipan ng lahat. Ang matandang lalaking ito ay tila ginugol ang buong buhay niya sa pagsasanay ng martial arts. Paano siya naging mahina sa harap ni Alexander, hindi makayanan ang kahit isang pag-atake. Gusto niyang lumuhod siya, at pinaluhod niya siya. Labis na natakot si Adam, pati na rin ang mga lalaking kasama niya.
Pareho silang nanginginig sa pisikal at mental. Maaaring hindi maintindihan ng iba ang lakas ni Stuart, ngunit batid nila ito. Sinasabing ang pamilya ni Stuart ay nag-aral ng martial arts ng masinsinan sa loob ng 3 henerasyon, at ang mga teknik na ipinasa sa kanya ay umabot sa kanilang tuktok. Anuman ang sa kanyang edad, pinabagsak niya ang 12-dosenang matatapang at bihasang mersenaryo gamit ang kanyang mga kamay na hindi pa nagtatagal. Si Stuart ay pinahahalagahan, maging ng matalinong patriarka ng pamilya Curray. Nagawa niyang makasama si Adam sa bahay ng pamilya Fox nitong ito. Oras dahil naging panauhin siya sa bahay ni Curray at nais niyang suklian ang pabor. Gayunpaman, ang isang kahangahangang tao sa kanyang tangkad, ay napilitang lumuhad dahil hiniling ito ni Alexander. Nabugbog siya ng husto kaya dumudugo siya sa bibig at ilong. Lahat ay nakatitig kay Alexander sa puntong ito ng takot. Ang walang awa na husay ni Doyan ay natakot sa kanila noon. Sa hindi inaasahan, si Alexander ay naging mas nakakatakot. Kung tungkol sa matandang nakasot, ang kanyang mukha ay mapotla. Siya ay likas na mandirigma, at nakalaban niya ang hindi mabilang na mga tao sa buong buhay niya, ngunit hindi pa niya nakilala ang isang tulad ni Alexander dati. Siya ay tila isang binata na hindi hihigit sa 25 taong gulang, ngunit siya ay nagtataglay ng gayong kakilakilabot na enerhiya. Ito ay hindi dahil hindi pa ako nakakita ng gayong kapangyarihan noon. Ito ay dahil hindi ko narinig ang tungkol dito. Bilang pagsasaalang-alang sa iyong katandaan, bibigyan kita ng 10 segundo upang mawala sa aking paningin, malamig na sabi ni Alexander sa matandang nakasot na nasa lupa. Okay. Paano makakasagot ang matandang nakasuot ng suit? Tumayo siya ng tama. Palayo nang hindi man lang pinunasan ang dugo sa kanyang mukha, at yumuko bago umalis sa villa. Nang si Adam at ang kanyang martial arts expert ay natalo ni Alexander, napagtanto ni na Malcolm at Harper kung ano ang nakataya. Thud. Alexander. Mr. Thomas, ang pamilya Fox ay nagkasala sa iyo. Nakikiusap ako sa iyo na maging maawin. Patawarin mo sana ako sa pagkakataong ito. Hanggat pinakawalan mo siya, ang pamilya Fox ay susunod sa iyong pamumuno mula ngayon. Gagawin namin ang bid mo. Naniniwala si Malcolm na karamihan sa mga tao ay matatakot na saktan ang pamilya Fox dahil sa pakikipagkaibigan niya sa patriarch ng pamilya Curray. Iyon din ang dahilan kung bakit niya sinisiraan si Harper, na ginawa sa kanya na gumawa ng masama sa labas. Gayunpaman, hindi niya akalain na ang isang batang lalaki na lumitaw ng wala saan ay magkakaroon ng kapangyarihang papantayan ng langit at lupa, kung saan siya at si Adan ay nalulula sa punto kung saan sila nakaramdam ng pagkahilo. Si Harper, dahil sa survival instinct, ay lumuhad sa tabi ni Malcolm at nakiusap kay Alexander awa habang tinitiis niya ang matinding sakit sa braso. Ginoo. Thomas, nagkamali ako. I really know I was wrong. Patawarin mo ako this time. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Mula ngayon, ako na ang magiging lapdog mo. Gagawin ko lahat ng hiling mo. Sa akin. Kabanata 265. Alexander sneered and walked straight to the door. There were far too many people who wants to be his lapdog. Sino lang ba si Harper? Napatigil siya habang papalapit sa pinto. Tapos, nakarinig siya ng matinis na sigaw mula sa likuran niya. Hindi na niya kailangan pang tumingin para malaman na pinatay ni Doyan si Harper. Ilang hakbang pa siya nang biglang, mula sa loob ng villa, sinugod siya ni Adam. Mr. Bato. Hindi ko naintindihan ang sitwasyon noon at nagsalita ng hindi naaangkop. Taos puso akong humihingi ng paumanhin. Walang intensyon ang pamilyang Curray na magtrabaho kasama ang pamilyang Fox. Na-offend ka ng pamilyang Fox. Ang pamilya Curray ay titigil sa lahat ng pakikipag-ugnayan kay Malcolm mula ngayon. Napuno ng takot ang mga mata ni Adam habang nagsasalita siya. Natatakot siya na ang pamilya Curray ay mahuli sa labanan. Higit pa rito, gusto niyang tumawid sa madilim na tubig bago pa man siya know who he was up against. How foolish of him. Alexander looked at him and stated flatly, I made a deal with the Fox family.
It is none of my business whether or not your family will maintain a relationship with Malcolm. Bago pa makasagot si Adam, inakay na niya si Diane papasok sa sasakyan at pinaandar ito. Takot, pinagmamasdan ang jeep na papaalis. Maasahan na lang niya na ang pamilya Curry ay wala sa masasamang libro ni Alexander dahil sa nangyari ngayon. Napalapit siya sa kanya noong huling beses na siya ay nasa Atlas County, ngunit ang lahat ay para sa wala na ngayon. Mukhang kailangan niyang maghintay para subukang makabawi sa mga susunod na pagkakataon. Si Alexander, understandably, ay hindi alam ang panloob na kaguluhan ni Adam. Kahit na alam niya, wala siyang pakialam. Bumalik sa bahay, kaunti Munchkin threw herself into his arms pagkapasok niya sa pinto. Daddy, bumalik ka na. Matagal ka nang hinihintay ni Mommy sa may bintana. Nagsalita si Micah sa parang bata na tono. Mabilis na itinanggi ito ni Yulia, sinabing, I didn't. Niyakap ni Alexander si Micah sa kanyang mga bisig, ngumiti kay Yulia, at sinabing, Mahal, may nagsabi ba sa iyo na mamumula ka sa bawat oras? Nagsisinungaling ka. Nang marinig ito ni Yulia, ang kanyang mainit na pisngi ay nagmistulan ng isang hindi kapani-paniwalang hinog at kitikam-takam na peach. Paimpol akong humahanga sa tanawin sa labas ng bintana. Hindi ba pwede? Patuloy na pagtatanggi ni Yulia. Sweetheart, saang bintana nakatayo si Mommy kanina? Tanong ni Alexander kay Micah, pinipigilang ngumiti. Yung sa may lababo, sabi ng batang babae, na itinuro ang direksyon ng kusina. Oh! Sinadya ni Alexander na sumulyap kay Yulia at sinabing, mukhang ang tanging tanawin lang. May isang landas na maaari kong tahakin. Para makauwi na. Oo. Tama iyan. Ikaw ay isang henyo, Daddy. Nag-aalala lang si Mommy sa iyo, at gusto niya akong unang makakita sa iyo sa bahay. Agad na ipinalakpak ni Micah ang kanyang mga kamay habang masayang napabulalas. Namula si Yulia, at kumaibot ang sulok ng kanyang bibig. Damn it! Hindi niya ito maitatanggi ngayon. Tuwang-tuwa si Alexander habang nakatingin kay Yulia, na parehong nahihiya at hindi naiirita. Magsasalita na sana siya ng maganda nang maalala ang hiling ni Micah, kaya mahina niyang sinabi sa tenga ni Yulia, Mahal. Sinabi sa akin ni Micah ngayon na gusto niyang makipaglaro sa kanya ang isang nakababatang kapatid na babae. Sa tingin mo ba matutupad ang hiling niya? Lumulundag si Micah sa mga bisig ni Alexander nang marinig niya iyon. Mommy, gusto ko talaga ng isang nakababatang kapatid na babae na makakasama ko sa paaralan, maliligo, at matutulog. Sinabi ni Daddy na hindi siya maaaring sumang-ayon dito sa kanyang sarili. Sabi niya kailangan mo ring pumayag. Pwede ba kayo ni Daddy bigyan ako ng little sister? Kabanata 266. Inis na inis si Yulia nang makita silang dalawa na nag-iitso sa isa't isa. Namumula ang mukha niya sa kahihiyan. Plano niyo ba ta? Gusto ni Micah ng kapatid. Dapat si Alexander ang nagturo sa kanya na sabihin iyon. Hindi kaya si Alexander mismo ang nagsabi na gusto niya ng isa pang anak. Pagtatanong kay Micah na napakakulit nito sa kanya. Bagamat nakaramdam ng hiya at inis si Yulia, naiintindihan pa rin niya si Alexander. Hindi naman si Micah ang sariling laman at dugo ni Alexander. Makatwiran para kay Alexander na maghangad ng sariling anak kung makakasama niya si Yulia. Tinapik ni Yulia ang likod ng kanyang ulo dahil sa pag-iisip na iyon. Nagulat siya na iniisip na niya ang panganganak ng anak ni Alexander. Nagalit siya sa kakulaitan ni Alexander at sa pagiging inutil niya. Hindi lang mawala ang pamumulan ng mukha niya. Hindi alam ni Alexander kung ano ang tumatakbo sa isip niya. Naakit siya ng todo sa nahihiyang tingin ni Yulia. Alexander, nakakainis ka. Galit na tinitigan ni Yulia si Alexander. Gayunpaman, ang kanyang coquettish voice ay nagayuma sa kanya. Napatapak ni Yulia ang paa dahil sa kahihiyan. Nagkunwari siyang galit at sinabi kay Alexander, huwag kang tumawa. Lalong tumawa si Alexander nang makita ang ginawa nito. Alexander, ang lakas ng loob mo. Hindi nakaimik si Yulia.
Siya ay kumikilos tulad ng isang maliit na batang babae sa halip na siya ang namumunong CEO. Fine. Titigil na ako sa pagtawa. Alexander dared not push his luck. Kung iniinis niya ng sobra si Yulia, baka hindi niya ito payagan na matulog ngayong gabi. Nang makitang inamin ni Alexander ang pagkatalo, ngumuso si Yulia at sinabing, "Go and take a break. Mag-iinit na ako ng mga pinggan." Pagkasabi noon ay naglakad na si Yulia sa kusina. "Hindi pa ba kayo kumakain?" "Ha? Hindi ito ang in-order kong pagkain." Natarante si Alexander nang makita ang pagkain sa kamay ni Yulia. Gusto ni Micah ng lutong bahay, kaya kinansela ko ang order sa Luna Restaurant, paliwanag ni Yulia habang mukhang hindi mapakali. Umiling si Micah sa sofa at sumigaw, "Daddy, gusto ni Mommy. Para magluto at hintayin na kayong maghapunan." "Hindi naman. Huwag kang makinig sa kalokohan ni Micah." Namumula na naman si Yulia. Paulit-ulit niyang pinapahiwatig si Micah na huminto sa pagsasalita. "Oh, isang pagkain na niluto ng aking asawa para sa akin. Dapat kong subukan ito kung gayon." Sinubukan ni Alexander na kumuha ng piraso bago siya matapos magsalita. Bago pa niya ito mahawakan ay pinigilan siya ni Yulia, "Huwag ka munang kumain. Magdadagdag ako ng pampalasa sa kusina." "Ha?" Hindi sigurado si Alexander kung ano ang i-react doon. "Daddy, hirap pa magluto ni Mommy." Hindi napigilan ni Micah na sumigaw. Galit na pinandilatan siya ni Yulia, "Micah, di ba sabi ko tumigil ka na sa pagsasalita?" "O sige. Wala akong sinabi." Agad na tinakpan ni Micah ang bibig niya. Yulia wasn't sure what to feel right now. Siya dapat ang nahihiya, pero parehong inosente ang itsura ni na Alexander at Micah. Tila si Yulia ang nang-aapi sa kanila. Pagtingin sa mukha ni Yulia na may problema, agad siyang niyakap ni Alexander at sinabing, "Mahal, manood ka ng karton kasama si Micah. I'll go and cook another 2 dishes." "Okay." Mahinang sagot ni Yulia at mabilis na umalis. Makalipas ang kalahating oras, nagluto si Alexander ng isang handaan. Nagluto siya ng 2 bagong ulam at pinagbuti ang mga niluto ni Yulia. Lahat sila ay sobrang kitikam-takam. Parehong pinuri ni na Micah at Yulia ang luto ni Alexander. Nakakuha pa nga si Yulia ng ilang tips sa pagluluto mula kay Alexander. Bago sila kumain, biglang sinabi ni Alexander kay Yulia, "Ihahatid na kita ni Alexander. May kabukas para makipagkita sa mga magulang ko." Kabanata 267. Ilang oras na ang nakalipas mula nang lumabas ang paksa ng pagkikita ng mga magulang ni Alexander. Naisip niya na malamang na inihanda ni Yulia ang kanyang sarili para dito. Gayunpaman, kinakabahan pa ring sinabi ni Yulia matapos marinig ang mungkahi ni Alexander, So soon." Hinawakan ni Alexander ang kamay niya at malumanay na sinabi, "Huwag kang mag-alala. Napaka-easygoing ng parents ko. Ilang beses nila akong tinanong. Hindi tama na patuloy na tumanggi. Tsaka kapag mas maaga natin silang nakikilala, mas maaga kong naaayos. Ang next move ko." "Next move? Ano yan?" Subconsciously na tanong ni Yulia. Ngumiti si Alexander at sinabing, "Syempre pakasalan mo." Natunaw ang puso ni Yulia, pero mayabang pa rin niyang sinabi, Sigurado ka bang papayag akong pakasalan ka?" Ngumisi si Alexander at sinabing, "Kung hindi ka papayag, kailangan kong tanggapin ang ayos ng mga magulang ko. Inaasahan ng tatay ko ang pagpapakasal ko sa anak ni Rufus Gutierrez. Gusto niyang ikasal ako ngayong taon at magkaroon ng anak sa susunod na taon." At saka, bago pa siya makatapos, nakaramdam ng kirot si Alexander sa kanyang baywang dahil kinurot siya ni Yulia. "Bakit nandito ka pa?" Galit na sabi ni Yulia. Hinawakan ni Alexander si Yulia sa kanyang mga bisig at sinabing, "Ayoko nang makasama ang iba kundi ikaw. Kaya wala kang choice kundi pumayag." Pagkatapos, hinalikan niya si Yulia sa labi nito. Nagulat si Yulia at tinulak siya, nanunood pa rin si Micah. Mabilis na tinakpan ni Micah, na nasa tabi nila, ang kanyang mga mata at malakas na sinabing, "Mommy, wala akong nakita. Kumakain ako ng pakwan."
Lumingon siya pagkatapos niyang sabihin iyon. Napatawa ng malakas si Alexander sa kinikilos ni Micah. Yulia, desidido na. Isasama natin si Micah at maghapunan kasama ang aking mga magulang bukas ng gabi. Nasa dilema pa rin si Yulia tungkol dito, ngunit ayaw na niyang tumanggi pa. Pagkatapos maglinis ng mga pinagkainan, bumalik siya sa kanyang silid para isipin ang damit na isusuot niya bukas. Samantala, isinama ni Alexander si Micah upang magtayo ng bahay para sa Golden Retriever at gamitin ito. Binigyan din ito ni Micah ng cute na pangalan. Tinawag niya itong Beans. Kinabukasan, pumunta si Alexander sa Kerim Fashion kasama si Yulia pagkatapos ihatid si Micah sa kindergarten. Nakatuon ang kumpanya sa mass-producing ng anti-blemish cream. Binago ni Alexander ang formula kaya maraming bagay ang kailangang itanong sa kanya ng staff ng kumpanya, at natutuwa siyang tulungan sila. Sa kabilang banda, itinuon ni Yulia ang kanyang pagsisikap sa pamamahagi ng produkto at mga plano sa marketing. Abala sa trabaho. Nang matapos si Alexander sa kanyang trabaho ay sinundo niya sina Micah at Yulia. Then, he drove to Garden Villa, where his parents were staying. Alexander, umiinom ba ang tatay mo? Lumabas ako sa hapon para bumili ng 2 bote ng Y. Alexander para sa iyong ama. Sa tingin mo magugustuhan niya sila? Alexander, gusto ba ng nanay mo si Jade? Bumili ako ng jade pendant para sa kanya, pero pinagsisisihan ko ito ngayon. I'm sure mas gusto niya ang gold. Alexander, anong skincare product ang kadalasang ginagamit ng ate mo? Bumili ako ng isang set ng La Mer skincare products mula sa duty-free shop dati. Pwede ko bang ibigay sa kanya yon? Alexander, anong tingin mo sa outfit ko ngayon? Iisipin ba ng mga magulang mo na masyadong maikli ang damit o masyadong mataas ang takong? Kabanata 268. Binobomba ni Yulia si Alexander ng mga tanong sa daan. Hindi niya sigurado kung paano sasagutin ang lahat ng ito. Alexander, sa tingin mo ba ang makeup ko ngayon ay, mahal? Huwag mong kalimutan na CEO ka ng isang kumpanya. Nakikipagkita ka lang sa mga magulang ko. Kailangan ba talagang kabahan ka? Pinutol siya ni Alexander bago pa maalis ang mga bagay-bagay. Umikot ang mga mata ni Yulia at nagreklamo, sa tingin mo ba pareho sila? First time kong gawin ito. Tumawa ng malakas si Alexander sa paglalarawan ni Yulia na medyo akma. Normally, aasa rin sana siya nito, pero sinubukan ni Alexander na pakalmayan si Yulia nang makitang kinakabahan ito. Huwag kang mag-alala. Easygoing ang parents ko. I guarantee na magugustuhan kanila kapag nakita kanila. Mommy is so pretty. Siguradong gusto ka ni Lolo at Micah. Sabi ni Micah na mataas ang expectation sa backseat. Hindi tulad ni Yulia, hindi na siya makapaghintay na makita ang mga foster parents ni Alexander. Masayang-masaya siya dahil lahat ng iba ay may lolo't Micah, at magkakaroon din siya ng sarili niyang mga lolo't Micah. Sa pasukan ng villa, muling kinabahan si Yulia. Eto na. Nagtungo si Alexander sa bakuran habang karga-karga si Micah at hawak-hawak ang kamay ni Yulia. Alexander. Isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanila. Si Naomi nakakagaling lang sa trabaho. Bago pa makasagot si Alexander, napabulalas si Naomi matapos makita si Yulia sa tabi niya, Ms. Yulia, hindi sigurado si Yulia kung ano ang isasagot at ngumiti lang siya. Alexander, is Ms. Yulia your? Gulat na tanong ni Naomi kay Alexander. Kinagabihan, tinawagan siya ni Nathaniel para umuwi. Sinabihan siya na ibabalik ni Alexander ang kanyang kasintahan sa hapunan. Nagtaka si Naomi kung sino ang girlfriend ni Alexander sa buong Hapon. Hindi niya inaasahan na ito ang CEO ng bago niyang kumpanya, si Yulia. Naomi na nakakatawa ang sitwasyong ito. Wala siyang reklamo kay Yulia sa hitsura at kakayahan. Gayunpaman, nabalitaan niya ang tungkol sa nakaraan ni Yulia pagkatapos magtrabaho sa kumpanya ng ilang panahon. Naroon din ang pagkakaroon niya ng anak na dinadala niya kahit saan siya magpunta. Kahit na walang diskriminasyon si Naomi sa mga single mother, naisip niyang mas makakabuti si Alexander sa iba kaysa kay Yulia.
Naomi, stop calling her Ms. Yulia. Girlfriend ko si Yulia. Tawagin mo na lang si Yulia pagkatapos ng trabaho. Nakangiting sabi ni Alexander. Inalis ni Naomi ang mga iniisip sa kanyang isipan at masunarang sinabi kay Yulia, Yulia, welcome to our house. Namumula si Yulia. Hinawi niya ang kanyang buhok at sinabing, salamat, Naomi. Napansin ni Alexander na nakita si Micah kay Naomi kaya niyakap niya ito, Micah, batiin mo siya. Naomi, ang ganda mo. Mas maganda ka kaysa sa in mo. Ang mga video. Micah said in a coquettish voice. Napakasaya ni Naomi matapos marinig ang papuri ni Micah. Hinaplos niya ang pisngi ni Micah at sinabing, sweetheart, you are very cute too. Masayang pumasok silang apat sa villa. Kabanata 269. Nakatayo na sina Nathaniel at Winona sa entrance para salubungin sila. Alexander. Masayang sigaw ni Nathaniel. Pagkatapos noon ay napatingin sila ni Winona kay Yulia. Nabigla sila sa kagandahan ni Yulia. Gayunpaman, unti-unting naging awkward ang kanilang ngiti nang makita nila ang maliit na batang babae sa mga bisig ni Alexander. Pinakilala silang dalawa ni Alexander bago sila makapagsalita, Dad. Nanay. This is my girlfriend, Yulia, and this is my daughter, Micah. Lolo. Micah. Kamusta? Tawag ni Micah. Lalong nahiya si Yulia. Nag-aalala siyang baka mabigla si Micah kina Nathaniel at Winona sa pagtawag sa kanila bilang lolo't Micah niya. Hindi naman kasalanan ni Micah dahil ang hitsura lang nila ang iniintindi ni Yulia at nakalimutan niyang ipaalala kay Micah ang tungkol sa asal. Agad namang sinundan ni Yulia ang pagbati sa kanila, Hello, Mr. Fuller. Mrs. Fuller. Pagkatapos nun ay inabot niya lahat ng red along hinanda niya kay Winona. Mrs. Masbuo. Mayroon akong 2 bote ng Y. Alexander para kay Mr. Fuller. Ang jade pendant na ito ay para sa iyo. Itong set ng La Mer skincare products ay para kay Naomi. Sana lahat kayo ay magustuhan ng mga regalo. Yulia, paano mo nalaman na mahilig akong uminom? Sinabi ba sa iyo ni Alexander? Masayang tanong ni Nathaniel. Umiling si Alexander, wala akong sinabi sa kanya. Sinabi ko sa kanya na huwag bumili ng kahit ano, ngunit siya ay lumabas upang bilhin ito sa likuran ko sa hapon. Sabi ni Winona, Yulia, makinig ka kay Alexander sa susunod. Hindi namin kailangan ng anumang regalo. Kung mabibisita mo kami at makakasama namin ng madalas, ito ang pinakamagandang regalo para sa amin. Definitely. Mrs. Fuller, pupunta ako at bibisitahin kayong dalawa ng madalas. Saad ni Yulia. Sure. Naomi, dalhin mo sina Yulia at Micah sa sala. Pupunta ako at maghahanda ng hapunan kasama si Nathaniel. Tumango si Winona kay Yulia bago inutusan si Naomi. Alexander, may isang supot ng bigas sa kusina. Masama ang likod ng tatay mo. Tulungan siyang dalhin ito sa bodega. Inutusan ni Winona si Alexander, sure. Pumayag naman si Alexander at pumunta sa kusina. Gayunpaman, walang anumang kanin sa loob. Gusto lang siyang makausap ni Winona. Alexander. Si Yulia ay isang mabuting babae. Gayunpaman, hindi ba't masama para sa iyo dahil mayroon siyang anak na babae? Mahinang tanong ni Winona. Nathaniel disagreed, ano bang masama sa pagkakaroon ng anak sa panahon ngayon? Ang mahalaga ay gusto siya ni Alexander. Hindi naman sa hindi niya kayang palakihin ang bata. Hinamplas ni Winona si Nathaniel sa braso at sinabing, hindi ito tungkol sa kung kaya niyang palakihin ang bata o hindi. Maaaring pumili si Alexander ng kahit anong klaseng babae ang gusto niya. Bakit kailangan niyang magpakasal sa isang babaeng hiniwalayan? Bukod dito, kailangan pang makipagkita ni Yulia sa ama ng bata kapag lumalaki na ang bata. Si Alexander kaya ang magiging stepfather. I don't want him to feel aggrieved regarding ito. Gaano man kahusay si Yulia, naramdaman lamang ni Winona ang pag-aalala bilang isang ina. Ayaw niyang husgahan ng ibang tao ang kanyang anak. Naunawaan ni Alexander ang mga alalahanin ng kanyang ina at nakangiting sinabi, Nay, hindi na kailangang mag-alala. Si Micah ang laman at dugo ko. Nobela. Kabanata 270.
Ano? Sarili mong laman at dugo. Winona wasn't sure how to respond. Alexander nodded with a smile. Sinasabi mo bang anak mo si Micah? Tanong ni Nathaniel. Yes, Dad. Tumango si Alexander at nagpaliwanag, 5 taon na ang nakalipas. Nagsasagawa ako ng isang lihim na misyon at nadroga ng aphrodisiac ng kalaban. Iniligtas ako ni Yulia. Gayunpaman, nawala ang aking katwiran at ginawa ko ito sa kanya. Nang maglaon, may Micah si Yulia. Pinilit niyang manganak. Bumalik ako sa pagkakataong ito para bumawi sa pagkakamaling nagawa ko noon. Hindi pa rin alam ni Yulia na ako ang ama ni Micah. Tatay, nanay, magkunwaring walang alam sa ngayon. I will tell her everything when the time is right. Si Micah ang supling mo. Ibig sabihin may apo tayo ngayon. Tuwang-tuwa sina Nathaniel at Winona matapos niyang marinig iyon. Balak nilang sugurin sina Alexander at Yulia para magpakasal at mabigyan sila ng mga apo. Ang pagkakaroon ng isang apo ay biglang nagulat sa kanila. Hindi na namin kayo kailangan dito. Lumabas ka at samahan mo si Yulia. Kung hindi, baka mag-overthink siya. Malaki ang ngiti sa labi ni Winona habang tinutulak niya si Alexander palabas ng kusina. Naramdaman ni Alexander na hindi siya pabor at sinabing, "Fine, Mom. Aalis na ako. Hingin mo kay Naomi na tulungan kami." Dagdag pa ni Winona. Pagbalik sa sala, sinabihan ni Alexander si Naomi na tulungan ang kanyang mga magulang sa kusina at umupo sa tabi ni Yulia. Alexander, ayaw ba sa akin ng mga magulang mo? Do they mind? Nag-aalalang tanong ni Yulia. Ipinulupot siya ni Alexander sa kanyang mga braso at inaliw siya, "Mahal, napakagalang mo. Sobrang gusto ka ng mga magulang ko. Si Micah ay masunurin at cute din. Wala silang dapat ireklamo. Sigurado ka?" Nag-alinlangan si Yulia at nagtanong, "Pinapasok ka ba ni Mrs. Fuller sa kusina para lang maglipat ng isang supot ng bigas?" Nagulat si Alexander sa pagiging matalino niya. He had no choice but to admit honestly, "Not really." Yulia looked disappointed. Alexander smirked and said, "My mom told me that she wants another apo. Mas maganda kung bigyan natin siya ng isa pang apo." "Ikaw, nagsisinungaling ka." Namula ang mukha ni Yulia. Sinubukan niyang hampasin ng kamao ang dibdib ni Alexander. Hinawakan ni Alexander ang kamao niya at nagkunwaring problemado, "Mahal, gusto ni Micah ng kapatid, pero gusto ng mga magulang ko ng apo. Kung ganun, 2 pa ba tayong anak? Hindi kita papansinin kapag nag-uusap pa kayo." Galit na galit si Yulia kaya kumawala siya sa yakap ni Alexander. Napag-usapan tuloy ni Alexander na marami pang anak. Nag-aalala si Yulia na baka hindi na niya mahal si Micah kapag nagkaroon na siya ng sariling anak. Tapos, magdusa si Micah. Nag-o-overthink na naman si Yulia. Gayunpaman, ang kanyang unang pag-aalala tungkol sa pagbisita sa ang mga magulang ni Alexander ay nawala. Pagkatapos, tinawag sila ni Nathaniel para sa hapunan. Mainit ang pakikitungo ni Nathaniel sa kanila at dinala pa si Micah ng child seat. Niyaya din ni Winona si Yulia na maupo sa tabi niya, "Yulia, tumabi ka sa akin. Tutulungan kitang pakainin si Micah." "Micah, nakakain po ako ng maliit na kutsara," sabi ni Micah. Malaki ang ngiti ni Winona nang marinig niyang tinatawag siya ni Micah na Micah, "Good." "Sobrang kaya ni Micah. Umupo ka sa tabi ko. Tutulungan kitang kumuha ng kahit anong pagkain na gusto mo." "Sige." Masayang sabi ni Micah. Napanatag si Yulia nang marinig ang mapagmahal na tono ni Winona nang kausapin niya si Micah. Parang nag-o-overthink talaga siya. Walang pakialam sina Nathaniel at Winona sa pag-iral ni Micah. Habang masayang kumakain silang anim, may kumatok sa pinto sa labas.